Radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Ang gawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yon, sa maganda at maulan na araw ng Martes pa rin po, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. Ako na po si Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Wow! Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan. Correct. Ayan na. Kung wala naman tayo pupuntahang hindi porket walang pasok, 'di ba? Ay alam mo yung gala, mag-iingat po dahil syempre malakas ang hangin, tapos malakas din ang buhos ng ulan kaysa mas stranded pa kayo kung saan-saan. Manahimik. Ganon. Matigalgal kayo dyan. Mataltal kayo sa bahay. Ganun diba? yun eh. Pag hindi mo, di ba, may nagpapaalam sa'yo, maalis lang po ako. Saan ka na pumunta? Alam, bumabagyo. Hindi kayo mataltal sa bahay. Diba? Yung mga ganyan, yung mga Buti pa kayo, nakakaganon kayo ng kamay sa mga nanay nyo. Correct. Ang mga nanay, wala man lang sahod. Oo, diba? Araw-araw ginagawa nyong katulong. Totoo yan, hindi ba? Kaya saludo kami sa lahat ng mga nanays out there, diba? Na actually, diba, kung nagre-reklamo man tayo sa minsan, pag 8 oras, as pag otihin ka, diba, nagre-reklamo ka. Samantala yung nanay natin, round the clock. Diba? Hanggang abot ang madaling araw, dahil alam mo yun, wala man lang magkusang mag-voluntaryo. Ako na maghugas ng plato. Hindi, kanya-kanyang takbuhan sa kwarto. Kamalas-malas pa kapag yung anak mo gala, tapos kailangan mong hintayin hanggang madaling araw. Diba? Tapos mababalitaan mo, yung anak mo, hinuli ng mga pulis dahil nag-rally. Diba? Yung naitatabi mo na sana, pang Noche Buena nyo sa Pasko, ipangpapiansa mo pa sa kanya. Ako yung pambili sana ng bigas para sa susunod na buwan dahil patapos ng Setyembre, diba? Yung parang pang isang kabanyo for October, ganyan, diba? Tistik ang bata ka. Ay, nako. Diba? Uy, hindi ka magaganya. Uy! Erase. Okay. Punta na tayo sa Baklatest! Bago matugtungan pa yun. Hindi na, inis lang ako sa mga batang ganyan. Diba, kung hindi ka na magiging part ng solution ng problema ng pamilya mo, sana wag ka nang dumagdag. Huwag ka maging problema. Oo. Totoo naman yan, diba? Pero ito, Mare, ayaw nito maging problema. Kaya din pala, hindi ka agad nakapag-benefit show sa kanya yung bar na pinagtatrabahuan niya. Bakit? Kasi nga ayaw daw niya maging burden sa ibang tao. Stage 4 na, Mare, ang cancer ng komedyante at impersonator na si superstar Nora Honor, na si Ate Gay o Hil Morales sa tunay na buhay. Ayon sa pahayag ng kaibigan ni Ate Gay na si Alan Kay, ang tawag sa cancer ng komedyante ay pallid tumor mucoepidermoid cancer. Ayan. Kaya hanggang ngayon, Mare, ay nananatili na lang ito sa bahay. Matatandaan natin, Mare, na nung last year, if I'm not mistaken, ay nagkaroon din ng skin disease itong si Ate Gay, kung saan, Mare, na sa 3 katao sa buong mundo ay isa siya sa nagkaroon. Very rare yung kanya naging sakit, yung skin cancer, ay yung skin disease niya that time. Kumbaga 1 out of 3. Yes. Inamin nga, Mare, nitong si Ate Gay, Mare, na nakita nga sa CT scan yung kanyang cancer, pero hindi ito daw yung unang beses na nakita ito, dahil nung una daw akala daw nila hindi naman cancerous, benign. Ito yung si di ba? Mali. Doon nanggaling yung mali. Ngayon, Mare, ang nakakaloka lang dito, Mare, dahil stage 4 na daw at hindi na pwedeng operahan. Totoo. Dahil nga dito sa ang laki ng bukol. Sa leeg niya. Hindi na pwedeng. Nakikita natin kanina. Ang masakit pa nun, Mare, umiiyak siya araw-araw dahil sinabihan na siya na hindi na daw siya aabot hanggang 2026. Talaga ba? Pero Mare, alam mo, ang kahanga-hanga dito sa isinagawang benefit show ng ni Alan Kay sa bar na pag-aari niya. Tinaningan na pala. Ang nakakatuwa dito, Mare, yung
sama-sama ang lahat ng mga tao sa loob ng bar, pati ang mga komedyante na nakatrabaho ni Ate Gay, na ipinagdasal siya. Ayun naman ang maganda. Kasi diba, sa mga ganitong panahon, prayer warriors ang kailangan. At walang imposible sa Diyos. Yes. Kahit pa, diba, kahit pataningan ka ng doktor kung gusto pa ng Diyos na buhayin ka, diba? Yung doktor, gawa ng Diyos. Correct. Diba? So kung ano yung dinikta sa'yo nung gawa ng Diyos, wag mo masyadong paniwalaan. And prayers can move mountains. Yes, diba? Na nakakaloka. Ngayon nga, Mare, ang yan. nakakaloka dito kay Ate Gay, alam mo yung may post siya na mapapadali daw ang pagpapagaling niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil nag-chat daw sa kanya yung kanyang crush. Si Dominic Roque. Ay, wow! Pero alam mo, Mare, ngayon natin nakikita yung kahalagahan, Mare, ng pag-iipon. Kasi itong si Ate Gay, medyo paubos na din daw ang kanyang ipon. Nanawagan nga siya ng dasal, Mare. Ito kasi si Ate Gay, Mare, yung klase ng tao na ayaw niya maging abala sa iba. Correct. Pero ayaw din niya manghingi. Kasi kung matatandaan mo, Mare, di ba, noong nakaraan, nagkaroon ng issue itong si Ate Gay dahil dun sa 20,000 na ayaw kay Meme. Meme Vice ganda. Pero Mare, hindi ito yung oras para kalkalin natin yung mga issue na yan. Ang importante dito ay magtulong-tulong yung mga kaibigan at kung sino yung mga malalapit kay Ate Gay at gustong magbigay. Kasi mahal ang gamutan, Mare. Feeling ko naman, hindi pagdadamot yun. Kasi diba, sabi nga niya, si Meme naman pag tumulong, hindi naman siya yung kung mapanumbat kung sino man, diba? Yes. Hindi rin siya nagtatanim ng galit kanino man, diba? Pero yun nga, malamang din siguro, may pinaplano din siguro ang buong Vice Comedy Club na tulong para kay Ate Gay. Dahil isa lang din naman ang mundong ginalawan nila Diba? Sama-sama silang nagsimula bilang mga komedyante sa mga comedy bar. Tsaka kita mo, Mari, yung hagulgol talaga ni Bubay nung kumakanta si Ate Gay nung parang kailan lang. Ganun siya kumanta. Ang mga pangarap ko. Yung ano ba title nun? Tatanda at lilipas din ako. Ngunit, diba? Merong awiting. Iiwanan sa inyo. Diba kinanta din yun ni Tito Dolphy? Iiwanan sa inyo. Ala-ala. Anong hahabibi? Iiwanan sa inyong mali. Pero nakakasad, no? Pero si Bubay, di ba, meron din, iniindang di ba na stroke na si Bubay? Magaling na siya, no? Pero, tingnan mo, no? Kahit pa sabihin mo may nararamdaman din si Bubay, yung concern pa din niya sa kapwa din niya na ganyan talaga pag totoong tao ka na nakikisama. Mare, si Ate Gay ang dahilan kung bakit itong si Bubay na discover. Hindi niya pinagdadamot, no? Hindi madamot yan sa spotlight si Ate Gay. Correct. Lahat binibigyan niya talaga ng Sabi niya, buti naman nabalita niyo yung kay Ate Gay. Malay mo, may nakikinig na makakatulong sa kanya. Grabe ang cancer high. Alam mo, wala tayong dapat ikatakot, Mart. Dasal lang yon. Malay natin, di ba? Kasi nung una, nagkaroon din ng mga ganyan, di ba? Nagkaroon ng sakit si Ate Gay, pero, di ba? Nagkaroon ng milagro, gumaling siya. Biruin mo, sa 1 milyon katao, 3 lang silang meron nun. Di ba? Di ba gumaling siya doon? So, ito, malalagpasan din through prayers, di ba? Wala man tayong maibigay na tulong na... Uy, akala natin, nung nagkaroon ng skin disease si Ate Gay, akala mo mamamatay na siya diba? Noon. Kasi nagbabakbak yung skin niya, diba? Nangitim yung... Correct. Diba? Pero nakabalik siya ulit, diba? Bumangon. At ibig sabihin, may mission pa din si Lord para sa kanya. Siguro ito dito sa pinagdadaanan niya ngayon, hindi madali para sa lahat ng mga lumalaban din sa sakit na ganito na may cancer din, diba? Kasi iba-iba naman ang cancers diba? Pero kung alam mo yun, kung buo ang tiwala mo na may Diyos na magpapagaling sa'yo, diba? Sabi nga nila, diba, Mare, yung doktor kasi, pinag-aaralan nila ang laman loob. Pero ang Diyos na gumawa sa'yo, alam niya kung paano ka pagagalingin. Correct. Alam mo, Mare, eto pang sinabi ni Ate Gay. Kung siya lang daw ang masusunod, ayaw na daw niyang magpa-chemotherapy kasi parang ilang buwan pa lang yata yung nakakalipas nung mamatay naman yung kapatid niya sa cancer din. So parang lahi yata nila, Mare, ang may cancer. Pero ganoon pa man, Mare, kung meron nakikinig sa atin, 'di ba, na gustong tumulong kay Ate Gay. Correct, 'di ba? Baka pwede naman nating tulungan si Ate Gay. Kung ano naman yung pwede nating ibigay na tulong, 'di ba? Kung medyo hapit din kayo, ipagdasal na lang natin. Correct. Kasi ang prayers talaga,
is yun ang pinakamagandang tulong na pwede natin ibigay. Uy, alam mo, dito natin masusubukan kung tama ba yung mga ibinoto natin nung huling eleksyon. Diba? Diba? May mga GL yan, diba? Correct, diba? Yun sa mga kaibigan naman, diba? Doon sa mga naman na yung mga nasa posisyon na meron kayong mga pondo niyan. May sobra-sobra naman kayo. Pang DSWD funds nyo para doon sa mga nagkakasakit, sa mga nag-ano, diba? Bakit hindi yung tulungan? Kasi Mari, ang mahal talaga ng PET scan. Diba? Para sa cancer, ang mahal talaga ng PET scan. Kaya sana talaga matulungan nyo itong mga taong ganito. Correct. Diba, hindi lamang naman siguro isang beses tayo napatawa ni Ate Gay. Diba? Baka naman pwede daw makapag-withdraw ang mga diskaya. Sino nagsabi? Para bigay. Kasi dapat daw... Sino ba yung nagsabi? Grabe kayo. Grabe yun. Oo. Oo nga. Grabe ka. Di ba sinabi ng mga diskaya, matulungin sila? Oo nga. Di ba sabi na nag-charity sa bagay, sila? sa kanila naman ang galing yun, di ba? Oo. Nag-charity kayo, baka gusto nyo pong tulungan si Ate Gay. Correct. Diba? Kasi balita ko yan si Sara Diskaya ay Ano na daw? generous daw. Uy, nagkakasakit na nga daw ngayon. Talaga? Oo, sabi ni Curly. Mare, ang dami nilang pera. Oo. Kahit magkalagnat ka, di ba? Gagaling ka kaagad kung ganun karami ang pera mo. Yun lang. Totoo naman kung akong ganun karami pera ko. Naka-freeze yung assets. Sa paano? Di, talaga ba? Oo. Naka-freeze daw. Palawalan ko muna, B. Basta promise mo si Rolls Royce. At saka yung Jade na malaking ganun. Madam! Bibili lang daw ng Slurpee sa 7-Eleven. Gcash mo na. Madam, baka naman. Paluwalan mo daw muna, tsaka na yung bayad. Ay, hindi. Ano to? Ako pa ba o-onsehin mo? Inimbestigahan nga kayo. Ayoko lang gano'n. Kanal tayo dito. Parang inuman. Bibili lang daw. Ay, nako, may mga ganyan akong kakilala. Mga ngako na bibayaran mo muna. Tapos hindi naman mag-aambag pala kapag lasing na siya pa yung may booking. Diba? Ending, yung baklang nagpainom, siya ang zero. Ako lang yung pangit na pangit na kainuman pag nalalasing. Sinasagot yung buong party. Kaya nga, namimigay ng pera. Pinapamigay yung talent. Diba? Ay, nako, diba? I pray for to Ate Gay. Oo, ipag-pray na lang din Ate Gay po, hindi Ate Guy. Namayapan na po si Ate Guy. Kung matatandaan natin, ilang buwan na din na nakalilipas. Sinora Honor si Ate Guy. Sabi nga ni, si Ate Gay buhay pa po. Sabi nga ni Ate Gay, sama na ugali chocolate, huwag muna ngayon. Oo, huwag mo muna akong kunin. Diba? Pati kay Ate Guy, nanawagan si Ate Gay, huwag mo muna akong kunin. Wag. Diba, nakakalok. Ngayon, dito natin masusubukan, Mari, kung meron ba talagang himala. Dito din natin masusubukan kung kaya mo magpaluwal. Ay, hindi. Madam Sara, di ba? Baka naman. O kaya kay D.A. Alcantara. Uy, ang ganda ng bahay ni D.A. Alcantara. Talaga ba? Oo. Eh, yung tinakpan dyan sa Bali Verde. Kay Kay Zaldi ko ba yun? Oo. Tinakpan na ng tarpaulin, di ba? Oo nga. Ano ba yun, Regalo? Uwi ka na, Kong. Oo, di ba? Para malinis mo yung pangalan mo kung may dapat linisin. Truth, di ba? Oo, tapos pag malinis na, Kong, halimbawa, napatunayan na wala kang kasalanan, libre mo naman kami. Kahit Slurpee lang. Huwag niyo na pong antayin si Torre po yung sumuldusin. Oo nga. Uy, akala ko ba ililipat si General Torre? Hindi ko din alam. Sinonggal lang siya, tapos walang pinalit. So, di ba, parang nabalitaan natin, tanggalin siya sa PNP, tapos ililipat siya ng ibang departamento. Bakit parang nilipat po ba? Parang hindi. Parang hindi namin nabalita kung saan po inilipat. Inis a prank ka? Oo. It's a prank. Hindi kayo ililipat. Ito yung sinasabing, pinangakuha ka na, gusto mo tuparin pa? Ganon. Tita Cora, payag ka, bigyan ka ni Curly, pero iimbitahan ka sa Senado. Sabi ni Mario Palmera. Okay lang. Alam nyo, ang Senado ay hindi lugar para katakutan. Tama. Kung wala ka namang tinatago. Uy, ang dami nating friends yun sa Senado, Oo. Na nakakaloka. Uy, wag ka nagsasabi na marami kang friends sa Senado. Delicate, ma. Yung mga guard sa baba. Ay, mga guard. Bakit? O, pangalanan mo isa-isa.
si Dado, si Intoy, si Corpus, si Dodong. Oo. Diba? O ano ka? Si... Masaya-saya kayo namin paggabi dyan. Ganon. Sa likuran. Senior Nick. Sa likuran ng Senado. Kung men, Arjo Atayde lang sana baka matulungan siya, sabi ni Robiana. Oo, kasi di ba napabalita ka makailan lamang na Quezon City yata siya, di ba? namimigay siya daw Si bago Mayor Joy Belmonte. Oo. Baka kung taga Quezon City si Ate Gay, baka pwedeng matulungan din. Kasi alam ko meron din yan mga may mga social service na mga, alam mo yun, diba? Nananawagan tayo sa mga ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa kapatid natin si Ate Gay. Diba? Diba? Kung meron man po kayong, alam mo yun, natitira pa po doon sa mga kinuha nyo. Ganon. Kung hindi pa po na-freeze yung mga asset. Uy, malinis naman yung iba. Hindi naman lahat. Oh, wala naman akong pinangalanan. Sa bagay. Oh, diba? Sino ba yung na-freeze? Freeze. Uy, ang bastos ng mga nagpa-placard nung rally na Oo. Uy, Sarah, hindi ka kagandaan, wag kang Tapos may mga may placard na naglalaganap. AI siguro yun eh. Alin? Yung ibaba ang presyo ng lalaki. Hindi pala. Dagdagan ng mga bigay ng bakla. Oo. Diba? Yung lalaking... Ibaba ang presyo ng shoe pearls, mga diba? ganun. Ang babastos nyo. Yung nagtaas pa ng placard, yung lalaking champoy. Kaya nga. Uy, yung fishbowl na hinahanap natin, yung fishbowl vendor. Oo. Ayan, nagpunta na sa sa opisina ng Manila Police District. Oo. Hindi daw pala tama yung wala siya sa tamang katinuan. O nag-file pa nga ng candidacy yun sa pagka-mayor yata ng Manila. Oo, hindi pala siya vendor ng fishbowl kasi ang ibaba daw ang presyo ng fishbowl kikiam. Pinalabas na vendor siya. Oo, hinuli siya ng mga pulis. Yung nanay niya nagpunta na sa sa police station. Laling daw yung lolo mo. May Ansha. Ansha Marie. Oh. Kaya, ayan, pinagdidibatehan. Dapat pakainin kasi nila. Sino? Yung tao. Kasi di ba kayo na-ansya, yung nalilipasan lang ng gutom. Hindi naman laging ganun ang Meron din syempre kondisyon na nalalaling dahil hindi sa gutom. Bakla ka. Patulugin nyo, may kilala kong ganun. Nalalaling. Kasi laging... Yung kinakalaban yung antok, diba? Laging lutang. Pero hindi siya ansya. Minsan may topak talaga. Oo. Laling. Laling. Lalalalong. Lalalalong. Ganon. Diba kayo nga na makakita ng diba? Sino mga kilala nyo na nilalabanan ng antok? Titigan nyo yung katabi nyo. Sabi ni Estelo, may tinanggihan si Senator General Torre ng posisyon na inalok nila PBBM. Ano kayong posisyon na yun? Ano yun? Standing? Pwede daw yun. Sorry po, General Torre. Pwede daw po ba yon? Sabi ng nanay, pumunta doon sa presinto. Bending position. Kaya di tayo No! Talagang ganon. Oo, sana naman yung mga mayayaman position dyan. Yung Alin? Bending position. Yung durog yung abdo mo. Ganun. Paano kung top siya? Yung next DJ po, malakas humikab, sabi ni Mario Palmera. Wala kaming pinapangalanan. Baka ongoing na yun. Napakawalang yamo, Mario Palmera. Pero hindi yun, nalilipasan din ng gutom yung next DJ. Hindi, madalas yun talaga malipasan ng ganyan gutom. Siya pagpapasok siya, te, umorder ka na. Oo, tapos ang ending, ayan na, nakasilip. Ayan na pala. Yung gaganyan siya, te, bili tayong te, order tayo. Tapos ang ending, magpapabili pa ulit sa baba. Tapos sasabihin niya, ay, ba't pa ako umorder? Nagpabili na ako, diba? Tapos order siya ng simple. Oo. Tapos pag hindi siya nasatisfied sa kinakain niya, magugulat ka na lang. Yung kamay niya nandun. Yung kamay niya na sa manok mo na. Kaya kapag order kami, siguraduhin mo na hindi ka kukuha sa pagkain ko. Alam mo, kapag naalala kita lagi kapag may manok. Ako? Oo. Hindi naman ako yung manok. Hindi. Bakit? Bakit ako naalala mo? Kasi di ba yung may kinaltokan ka dahil dun sa chicken wings? Oo. Nung hindi pa ako hindi pa ako animal rubber. Wag mo na sabihin. Nasabi mo na yan dito. Kaya ako nabas sa YouTube. Ganun ba yun? Oo. Ito taon namin yung kitang-kita ko. Gutom na kasi ako, te.
ginagano ng yung isang pirasong pakpak na lang yun. Nagano ko tok, gano. Pero that was nung hindi pa ako animal lover. Ngayon animal lover na ako, pinapakipaglaban ko na yung mga pusa. Tama, diba? But anyways, hindi yun lang naman. Paalala pa rin natin sa lahat, before tayo mag-end ng show, hindi ba? Kung meron po tayong maitutulong pa po, ayan, i-message nyo na lang po ng direkta po si Ate Gay kung saan nyo pwedeng ipaabot ang inyong mga tulong nang sa gayon ay kahit papaano makabawas-bawas din sa kanyang isipin. Siyempre, isa din yan sa nakakadagdag sa stress niya, yung gastusin eh. Yes. Kahit mo sabihin mo, Mare, na ayaw niya manghingi, nahihiya na yan. At saka hindi natin to ginagawa upang nang sa ganun hingan ng limos itong si Ate Gay. Hindi. Tulong po. Tulong ito. Para Ate Gay, wag mo sanang isipin na nag-aambag-ambag ang mga tao para sa'yo. Ganun, hindi. Pagmamahal namin yan sa'yo. True, hindi ba? But anyways, nako mga pangga, dito na lang po muna tayo. Bukas po magkatsikahan na naman tayo para sa isang matagamong tsikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Uy, bago tayo magpaalam, happy birthday ulit kay Tita Mayat de la Rosa. Yeah, see you later, Tita Mayat. Oo. We'll be seeing you. Stick tayo mamaya. Yes, naman. Kakain kami ng stick. Ganon. Tusok-tusok. Paano yun kay Binoy? Ganon. Yan. Muli pa ako po si Kapitanan Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Yaw. Ano? Pangga! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!